Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ano ang gagawin ni Zoe ngayong dinudugo siya? Tuluyan na din bang mawawala ang anak niya na nasa sinapupunan niya? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa Apex Hospital, napuntahan pa ni Zoe si Dax para sana mabisita niya ito. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi na nakayanan pa ni Dax at tuluyan na itong namaalam. Umiiyak si Zoe dahil hindi niya kakayanin na mawala sa kanya si Dax, lalo na ngayong magiging ama na siya na magiging anak nila ni Zoe. Sa sobrang paghihinagpis ni Zoe ay tuluyan na din itong bumigay at bigla itong nawala ng malay. Agad naman inalalayan ni Robert ang anak niyang si Zoe at dinala nila ito sa isang kwarto para makapagpahinga na muna. Binantayan ni Annalyn at Robert si Zoe. Ngunit nang magising si Zoe, isang balita ang gumimar sa kanya. Wala na si Dax. Hindi matanggap ni Zoe nang sabihin sa kanya ni Robert na wala na si Dax. Umiiyak na sinasabi ni Zoe na hindi totoo yan. Ayaw maniwala ni Zoe na biglang nagsalita si Annalyn na nakikiramay siya sa pagkawala ni Dax. Ikinagalit naman ni Zoe ng gusto ang sinabi ni Annalyn, kaya isinisisi ni Zoe kay Annalyn ang lahat na nangyari kung bakit namatay si Dax. Sa sobrang galit ni Zoe kay Annalyn, sinabi niya na kapag lumabas ang anak niya, siya na mismo ang magsasabi sa anak niya na kung paano namatay ang tatay niya. Nakatingin lang si Annalyn kay Zoe dahil ramdam niya ang sakit na nararamdaman ng kapatid niyang si Zoe. Pinakiusapan naman ni Robert si Annalyn na iwan na muna sila ni Zoe at saka lumabas si Annalyn. Samantala, agad naman pinuntahan ni Daphne sa meeting room si Madam Chantal para ipaalam sa kanya ang nangyari kay Dax na wala na ito. Ikinatuwa ni Madam Chantal ang balitang nakarating sa kanya. Napapangiti si Madam Chantal dahil wala na silang magiging problema at magagawa na nila kung ano ang balak nila kay Zoe. Dahil ayaw ni Madam Chantal sa magiging anak ni Zoe, kailangan nilang magawa ang plano nila. Sinabihan niya si Daphne na ito na ang pagkakataon natin na tuluyan ng mawala ang magiging anak ni Dax kay Zoe. Ikinabahala naman ni Daphne ang gustong gawin ni Madam Chantal, kaya naitanong niya kay Madam Chantal kung sigurado na ba siya sa gagawin niya. Walang pag-aalinlangan na sinabihan ni Madam Chantal si Daphne na hindi ko matatanggap ang anak ng isang kriminal na nasa tiyan ni Zoe, kaya kailangan din itong mawala. Kinakabahan man si Daphne sa gagawin ni Madam Chantal, pero ito ang paraan para tuluyan ng mawala ang anak ng kriminal ni Dax. Agad nang pinuntahan si Zoe sa kwarto at naabutan nila itong nagpapahinga, kaya lumapit si Madam Chantal para damayan niya ito. Niyakap niya ito at sinabihan niyang huwag kang mag-alala, apo. Andito ako para sayo at aalagaan kita. Kaya dinalhan kita ng gatas dahil alam kong kailangan ito para sa baby mo. Sabay inabot naman ito ni Daphne kay Zoe. Ang hindi alam ni Zoe ay may inilagay na gamot sa gatas niya para tuluyan ng mawala ang dinadala niya sa sinapupunan niya ang magiging anak nila ni Dax. Walang kaalam-alam si Zoe na mismong lola niya ang papatay sa anak niya. At habang iniinom ni Zoe ang gatas ay hinahaplos naman ni Madam Chantal ang buhok ni Zoe. Lumingon si Madam Chantal kay Daphne at tumingin siya dito. Saka nagkunwari si Madam Chantal na ikinalulungkot niya ang pagkawala ni Dax. Ikinalungkot naman ni Zoe ang sinabi ni Madam Chantal sa kanya dahil mapasa hanggang ngayon ay hindi pa din lubos maisip ni Zoe na wala na talaga ang ama ng anak niya. Kaya napaiyak si Zoe. Sinisisi ni Zoe ang sarili niya dahil nakipagkita at sumama siya kay Dax sa pagtakas. Sana ngayon ay buhay pa si Dax. Naawa naman si Madam Chantal sa kalagayan ni Zoe kaya sinabihan niya si Zoe na alam kong wala kang kasalanan, apo, sa nangyari sa inyo ni Dax. Bagkus kasalanan ito lahat ni Annalyn. Siya ang dahilan kung bakit namatay si Dax.
Napaiyak si Zoe dahil wala na ang taong minahal niya ng lubusan kahit na isang kriminal lang si Dax. Si Dax lang ang totoong nagmahal kay Zoe at ang magiging ama ng anak nila. Samantala, nalaman na rin ni Dr. Sifra ang nangyari kay Zoe at Dax, kaya agad itong napasugod sa Apex Hospital para dalawin si Zoe. Sa pagmamadali niya, nakasalubong niya si Robert at galit na galit ito. Nilapitan siya ni Robert at sabay hinawakan siya nito sa kwelyo, saka tinanong ni Robert si Dr. Sifra kung bakit siya nagpapanggap na siya ang ama ng ipinagbubuntis ni Zoe. Ikinagulat naman ni Dr. Sifra ang sinabi ni Robert, kaya naitanong niya, anong pagpapanggap? Ako ang ama ng dinadala ni Zoe. Ngunit lalong ikinagalit ni Robert ang sinabi ni Dr. Sifra. Sabi ni Robert na alam na namin ang totoo, kaya huwag ka nang magsinungaling. Hindi alam ni Dr. Sifra ang sasabihin niya kay Robert dahil booking na siya sa mga kasinungalingan niya na hindi siya ang ama ng anak ni Zoe. Dahil sa wala ng kawala si Dr. Sifra kay Robert, tuluyan niya nang inamin ang katotohanan na nagawa ko lang yun dahil sa utos ni Madam Chantal, dahil hindi matatanggap ni Madam Chantal na ang magiging apo niya ay anak ng isang kriminal. Pinakiusapan lang niya ako para hindi malagay sa kahihiyan si Zoe. Hindi naman makapaniwala si Robert sa ipinagtapat ni Dr. Sifra sa kanya. Galit na binitawan ni Robert si Dr. Sifra, saka umalis para puntahan si Madam Chantal. Naiwan naman si Dr. Sifra at saka ito umalis. Habang si Zoe naman ay hindi na mapigilan na hindi makita si Dax, kaya lumabas ito ng kwarto niya. Sakto naman na nakasalubong niya si Annalyn. Nilapitan ni Annalyn si Zoe dahil nag-aalala siya kung bakit lumabas si Zoe. Sinabihan ni Annalyn si Zoe na kailangan mo magpahinga, Zoe. Bumalik ka na sa kwarto mo at baka kung mapapaano ka pa. Pero galit si Zoe kay Annalyn dahil si Annalyn ang sinisisi niya sa nangyari sa kanila ni Dax. Bigla niyang hinila si Annalyn at pilit niyang pinapaamin si Annalyn na ipapakulong siya nito. Sinabi ni Zoe kay Annalyn na umamin ka na, Annalyn, na gusto mo akong ipakulong, di ba? Huwag mo nang i-deny. Alam ko kung ano ang binabalak niyo sa akin. Dahil sa iniisip niyo na may kinalaman kami ni Dax sa mga krimeng ginawa ng mami ko noon. Nagulat naman si Annalyn sa mga sinabi ni Zoe at pilit niya din itong itinatanggi na hindi totoo ang sinasabi niya. Pero ipinagpipilitan din ito ni Zoe. Dahil sa pakikipag-away ni Zoe kay Annalyn ay biglang sumakit ang tiyan niya at napansin ni Zoe na may dugong lumalabas sa kanya. Natakot si Zoe dahil baka mawala na ng tuluyan ang baby nila ni Dax. Kaya agad naman inalalayan ni Annalyn si Zoe para dalhin sa emergency para iligtas ang baby nila ni Dax. Umiiyak siya dahil hindi niya makakaya na pati ang anak nila ni Dax ay tuluyan na ding mawawala. Tagumpay kaya ang ginawa ni Madam Chantal kay Zoe? Tuluyan na kayang mawala ang anak ni Dax kay Zoe? At ano ang gagawin ni Zoe? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.